Maligo muna tayo bago kumain, sabi ni Carlo. Sige, pagkatapos gusto kong maglibot at kumuha ng mga larawan. Isa kasi yun sa hilig ni Brenda. Sa katunayan, kung hindi siguro siya sa hacienda nagtatrabaho, baka naging professional photographer siya. Bata pa lang ay photography na ang hobby niya. Noong 16th birthday niya ay isang DSLR camera ang regalo ng kanyang tito Rodolfo. Sure. Bakit hindi mo umpisan sa akin? I'll be your subject. Takit pa itong ngumiti sa kanya. Lumukso tuloy nang wala sa oras ang puso niya. Itinaas si Brenda ang kamera at kinunan nga si Carlo ng litrato. Game naman ito at parang modelo na nag-pose. May mga nangaakit at pakuwela pa itong muka. Ni hindi siya nahirapan na kunan ito dahil gwapo talaga ang binata kahit sa ang anggulo. Bagamat nagulat na naghubad ito ng t-shirt, ay patuloy naman sa pag-click ang daliri ni Brenda hanggang sa natatawang inawat na siya ng binata. Oh, tama na yan. Baka masira ng camera sa dami ng kuha ko. Biro nito. Sinusulit ko lang. Pag alis mo, wala na akong gwapong model. Andiyan naman si Lawrence ah. Tila baliwalang saad nito. Well, yeah. Pero madami na akong kuha sa kanya. Umupo si Brenda sa tuwalyang inilatag niya sa batuhan at nagsimulang kalasin ang tali sa leeg ng bestidang suot niya. Naglagay siya ng sunblock. Gusto mo? Itinaas niya ang bote na sunblock lotion. Hindi na. Tanggi nito. You look so sexy. Dapat ko na din kita ng pictures. Nag-init yata ang buong katawan ni Brenda dahil sa sinabi ng binata. At sa paraan ng pagkakasabi nun, his voice was husky. Naroon ang malinaw na paghanga. Nang sulyapan niya ang lalaki ay malagkit pa rin ang titig nito sa kanya. Akala ko ba kukunan mo din ako ng litrato? Kunwari pagtataray niya para mapagtakpan ang tunay na nararamdaman. Sabi ko nga, ito naman, nagsungit agad. Kasalanan ko ba mabighani sa ganda mo? Tinampot nito ang kamera. Hasus, bulahin mo pa ako. Bilis na, bago pa mapanis ang pose ko. Kung pwede lang niyang hawakan ang puso niyang nagwawala sa tuwa. Nang mapagod si Brenda sa pagpo-pose, ay naligo na sila sa ilog. Let's eat. Gutom na ako. Umahon na si Carlo mula sa tubig. Kinuha nito ang basket na naglalaman ng pagkain at inilabas ang mga dala nila. Umahon na rin si Brenda. Hindi na muna niya isinuot ang bestida at hinayaang mabilad ng araw ang katawan. Here. Iniabot ni Carlo sa kanya ang isang plato na nilagyan na nito ng fried chicken, rice at steamed vegetables. We should come back here. Maggaya tayo na makakasama para masaya. Invite your friends. Bakit hindi? Ang kaso, abala pa ako sa trabaho. And speaking of work, paano pala ang opisina mo sa syudad? Wala ka pa bang balak bumalik doon? Bakit? Pinapalayas mo na ba ako? Natawa siya at ganoon din ang binata. Hindi naman. Pero baka mawalan ka ng kliyente niyan. Sisihin mo pa ako. Uminom siya ng juice bago tignan ang binata. Hindi naman. I have a partner. You could say na siya talaga ang utak ng kumpanya. I'm more of an investor. Isa pa, mahusay ang mga tauhan namin. Mapagkakatiwalaan. So, okay lang kahit magtagal ako dito. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi pa natatapos ang problema dito. Seryosong sabi niya. Siyempre. Ano na lang ang sasabihin kung may masamang mangyari kay Papa? Paano sila magtitiwala kung security lang sa bahay, nalusutan pa? Napabuntong hininga si Brenda. Yun lang ba ang dahilan kaya gusto mo nang matapos to? Pinilit niyang kumain. Hey Brenda, ano bang klaseng tanong yan? Importante ang image ng kumpanya, pero natural, mas mahalaga sa akin ang buhay ni Papa. Ngumiti siya sa binata. I'm glad you feel that way.
Pinatatag niya ang loob bago muling nagtanong, ayaw mo ba talaga magstay na lang dito sa San Juan? Casual ang pagtatanong niya pero pigil ni Brenda ang hininga habang hinihintay ang sagot ng binata. It felt like her life depended on his answer. Bakit nga ba pakiramdam niya ay nakasalalay ang buhay at kaligayahan niya sa sagot nito na para bang magkakatuluyan kayo kung mananatili nga siya rito? Katulad ng kontrabidang parte ng utak ni Brenda. Bakit hindi? Hinalikan nga niya ako eh. Sagot agad na positibong parte ng utak niya. Halik lang yon. Hindi nangangahulugang mahal ka na niya. Naloloka na yata siya. Brenda, are you listening? Ang boses si Carlo. Ha? May sinasabi ka ba? Bigla ka na lamang nanahimik. Nagsasalita ako. Hindi ka naman pala nakikinig. Reklamo nito. Sorry, may naalala lang ako. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Nagmamaktol ang puso niya dahil hindi niya narinig ang sinagot nito. Ayaw naman niyang ipaulit dahil baka isipin nitong masyado siyang interesado. Sabi ko kung tapos ka na, magligpit na tayo at na makapag-ikot. Gusto mo pang kunan ng litratong paligid, di ba? Sige, ililigpit ko lang to. Mabilis siyang inayos ang mga ginamit nila. Tara na. Iwan na lang muna natin ang mga to. Wala namang kukuha. Kinuha nito ang basket at ipinwesto yun at ang iba pa nilang gamit sa likod ng isang malaking bato. Lead the way, sabi ni Carlo sa kanya pagkatapos. Sukbit ang kamera sa leeg, naghanda si Brenda sa pagkuha ng mga larawan. Nilibot nila ang lugar pero pili ang kinukunan niya ng litrato. Wala namang reklamo ang binata na sige lang sa pagsunod sa kanya. Bago dumilim ay nagpa siya silang bumalik na sa rest house. Pagdating sa sariling silid ay agad nag-shower si Brenda. Balot lamang ng tuwalya, napatingin siya sa cellphone na naiwan niya sa kama nang umalis sila kanina. Dinampot niya yun at napansin may text si Lawrence. Napabuntong hininga siya. Hindi niya dapat ipinagpaliban ang pakikipaghiwalay dito. Yun muna dapat ang ginawa niya bago ito pagsama kay Carlo dito sa rest house. Pakiramdam niya tuloy ay nagtataksil siya dahil masyado siyang nag-enjoy habang kasama si Carlo. Ayaw niya namang sa text daanin ang pakikipagkalas kay Lawrence. He deserved better than that. Hindi na niya kayang dayain ang puso. Alam niyang mahal niya si Carlo. Gusto niya sulitin ang mga oras na magkasama sila. Alam niyang bilang na ang mga araw na makakasama niya ito. At baka sa sunod na bumalik si Carlo, may nagmamay-ari na dito. Minsan, gusto niyang hilingin na sana nga wag munang matapos ang problema para may dahilan pa na magtagal si Carlo. Pero alam niyang mali iyon at hindi fair sa binata na mapilitang manatili sa lugar kung saan pakiramdam nito ay hindi ito makahinga. She sighed. Ibinaba niya ang phone matapos sagutin ang pangungumusta ni Lawrence. Ang lungkot niya ngayon, samantalang kanina ay sobrang saya niya. Nagulat si Brenda nang bumukas ang pinto na silid at iniluwanon si Carlo. Agad natutok ang mga mata nito sa kanya. Bakit ba lagi siya nitong naaabutang bagong liko at nakabalot lamang ng tuwalya na ngayon ay umabot lang hanggang kalahati ng mga hita niya? Parang umapoy ang mga mata nito na sandaling iyon. Namalay na lamang niyang nasa mga bisig na siya ng binata. Maalab siya nitong hinalikan sa labi at wala na siyang lakas para tumanggi pa dahil kusang yumakap ang braso niya sa leeg nito at buong puso niyang tinugon ang halik ng binata. Kay Carlo lamang niya naramdaman ang ganitong klaseng pakiramdam. Hindi niya alam kung gaano katagal nang tumutunog ang cellphone. Nahagip ni Brenda ang natitirang katinuan at nagawang itulak palayo si Carlo. Mabilis sa kinuha ang kumot at itinabing yon sa katawang nag-aapoy pa rin dahil sa mga halik at haplos nito. Please, leave. Nanginginig ang boses na sabi ni Brenda. Nandamputin niya ang cellphone, napansin niyang buong katawan niya ang nanginginig.
Tinignan niya kung sino ang tumatawag. It was Lawrence. Gusto niyang iuntog ang sarili sa dingding. Napakabait nito at mahal na mahal siya. Pero heto siya, kasama ng ibang lalaki. Hindi siya dapat pumayag sa lakad na ito. What are you still doing here? I told you to leave! Naroon pa rin kasi si Carlo na mag-angat siya ng tingin. Nakatayo lang ito sa tabi ng kama. Akala niya ay lumabas ito kanina. Gusto ko mapag-isa. Was that Lawrence? Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Siya ba ang tumawag? Yes. You should break up with him. Hindi mo siya mahal. What do you know? Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Just because we shared a few kisses doesn't mean you know how I feel. Naroon ang galit sa tono niya, pero para yun sa sarili. Tumayo siya mula sa kama at tumapit sa cabinet para kumuha ng bihisan. Sa klase ng pagganti mo sa halik ko, I can safely say that you don't love the guy. Hindi ka maapektuhan ng mga halik ko kung talagang mahal mo siya. At kung hindi lang tayo na-istorbo ng tawag niya, baka hindi lang halik ang nangyayari sa atin ngayon. May galit din sa boses ito. Huwag mong sabihin hindi mo pa ito naramdaman sa iba. Hinarap niya ito, balot ng kumot at hawak ng mga bihisan. Humakbang ito palapit sa kanya habang umaatras naman siya hanggang sa masukol siya sa built-in cabinet. She refused to back down. Sinalubong niya ang naniningkit na mga mata nito. Hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang braso at nabitawan ni Brenda ang mga bihisan. Mabuti na lamang at natatakpan pa rin ng kumot ang harapan niya. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan yon papayagan ng binata. Let me go! Napilitan siyang tumingala dito. Kung nakamamatay lang ang titig, kanina pa natumba si Carlo sa sama ng tingin na ibinabato niya, pero walang epekto din ang pagtanggi niya. Sa halip, bumaba ang mga labi nito sa nakaawang niyang mga labi, demanding she return his kiss. The longer she resisted, the more insistent he became. At nag-iba ang depensa ni Brenda at gumanti sa halik nito. Naramdaman niya ang isang kamay nito na nakasapos sa likod ng kanyang ulo, bahagyang nakasabunot sa buhok niya. Dalang-dala na siya sa manghalik nito na bahagyang humiwalay ang binata. Muntik na siyang matumba kung hindi lang siya agad inalalayan ni Carlo. You see, there's magic between us, Brenda. Kung pagnanasa lang yun, hindi ka basta-basta papayag. Para siyang sinampal sa sinabi nito. Hindi na rin nito hinintay ang sagot niya. Mabilis at tumalikod si Carlo at iniwan siya. Nalulumong na paupo siya sa kama at umiyak ng umiyak. Ang aga niyo namang umuwi. Iniisip ko namang mamayang hapon pa kayo. Ani ni Rodolfo nang pumasok sila sa kabahayan. Tinignan nito ang mga seryoso nilang ekspresyon at napailing ito. Nag-aalala ba kayo na baka may makalusot na mamamatay tao sa mga bantay ko? No, Papa. Brenda wanted to come home early. Sagot ni Carlo. Hello, Tito. Humalik ang dalaga sa pisngi ng matanda. Iyon lang at umakyat na ito papunta sa sariling silid. Nakasunod pareho ang mga mata nilang mag-ama sa tumalikod na dalaga. What did you do to piss her off this time? Bumaling ang ama sa kanya na maiwan sila sa sala. Showed her true feelings. Guess she didn't like it one bit. Naupo si Carlo sa tabi ng ama. May munting ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi at hindi iyon nakaligtas kay Rodolfo. And just how did you do that? Nakangising tinignan niya ang ama. That is between me and her, old man. Carlo! May pagsaway sa boses nito. I don't want Brenda to get hurt, especially by you. Nasaktan mo na siya dati. Ayoko nang maulit yun. I did not mean to hurt her. Ni hindi ko nga alam na nasaktan ko siya noon. Kung alam ko lang, I would have made amends right then.
At isa pa, hindi tanga si Brenda. Alam niyang hindi siya ang tinanggihan ko kundi ang manipulasyon mo. Really? At paano naman niya maiisip ang kaibahan? Ang maliwanag lang, she was rejected. Well, hindi sana siya nasaktan kundi mo ipinipilit na ipakasal kaming dalawa. I know. Sumusukong sagot ng ama. Let's talk in the study. Tumayo na si Rodolfo. Nang gayak na naalalayan niya ito, ay tinabig ng ama ang kanyang kamay. Malakas pa ako. Natawa si Carlo at namulsa. Paghuway, sumeryoso. I hope walang nangyaring hindi maganda habang wala ako. Kahit na iniisip niyang samantalahin ng masamang loob ang pagkakataon na wala siya, natural na ayaw ni Carlo sa plano ng ama na ipain ang sarili. No, walang nangyaring ganoon. Sagot nito, mabuti na rin na maaga silang bumalik ni Brenda. Napabuntong hininga siya. Kahit ano ang gawin niya ay bumabalik ang isip niya sa dalaga at sa mga namagitan sa kanila. Kailangan niyang ituon ang atensyon sa problema. Para maayos na niya ang sa kanila ni Brenda sa lalong madaling panahon. Sinabi ng ama kay Carlo ang napag-usapan nito at ng bodyguard. Naisip ko rin yun. Ayoko lang magtanong tungkol sa last will and testament mo. Sabi mo nga, malakas ka pa. At kahit na masama akong anak, hindi ko naman gugustuhin na mapahamak ka. At lalong hindi ko pag-iinteresan ang perang hindi naman sa akin. Carlo, of course. It's yours too. Humalakhak ang ama. Nagtrabaho ka rin naman dito sa hasyenda. Ilang taon din yun at hindi kita sinuswelduhan. Binibigyan lang kita ng allowance. Papa. Awat niya. Ayoko sanang pag-usapan. Pero dahil kailangan, sige, may mga tao ka bang idinagdag sa will mo? Saglit na nag-isip ito. Meron. Si Brenda, syempre. Para ko na rin siyang anak. I know. To be honest, baka nagalit ako sa iyo kung hindi mo naisip. Pero gaya nga niya sa sinabi niya sa dalaga, hindi niya ito pinagdududahan kahit kailan. Anyone else? Mga tauhan nating matagal nang naninilbihan dito. Pero hindi naman ganoong kalaking halaga para ipapatay ako. Bukod kay attorney at sa inyo, sino pa ang nakakaalam na ipinabago nyo ang last will nyo? Wala na. Si Brenda nga hindi alam ang tungkol doon. Ipinabago ko yon mga 5 buwan nang nakakaraan. Pwede kayang may aksidenteng nakarinig? Mga taong gustong makinabang ng pera nyo? Kayo lang dalawa ni Brenda ang may pinakamalaking parte ng mana. Hinati ko ang asyenda sa inyong dalawa. Kung hindi ikaw ang mapapangasawa ni Brenda, mababalik sa iyo ang parte niya sa asyenda. Pero may matatanggap siyang pera at monthly allowance galing sa kita nito. Ang mga tauhan natin, kaunting halaga at bahagi ng lupa. Kung ganoon, ay umaasa pa rin ang papa niya na sila ni Brenda ang magkakatuluyan. Ngayon lang yata siya natuwa sa pagmamanipula nito. Siguro nga, nag-matured na siya. Pero kung wala sa kanila ni Brenda ang mastermind at malaking pera ang makukuha ng dalaga kung hindi siya pakakasalan. Suspicion flickered in his mind. No, baka nagkakamali siya. Baka yun lang ang gusto niyang isipin dahil ayaw niya sa lalaki. But something in his gut said the man could not be trusted. Napatayo si Carlo mula sa kinaupuan at napatunghay sa kanya ang ama na may isinusulat noon sa journal nito. Papa, noong binaril ka, natatandaan mo ba kung nandito si Lawrence? If he's anywhere near you? Kumunot ang noon ni Rodolfo. Tila nagtakas sa tanong niya. Si Lawrence? Tumango siya. Ang alam ko wala. Pero pagkatapos ng insidente, dumating siya. Damn it. Baka selos lamang ang nagtutulak sa kanya na pag-isipan ng masama ang nobyo ni Brenda at naghahanap siya ng rason para sirain ito sa dalaga. Kailangan niyang makasiguro. Baka hindi na siya mapatawad ni Brenda pag inakusahan niya ang boyfriend nito.
Kanina nga ay wala silang imikan buong biyahe pa uwi. Ayaw naman niyang mauna magsalita dito dahil hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin sa dalaga. Ngali-ngali na nga niyang itigil ang sasakyan sa isang tabi at halikan na lamang ang babae para magkaroon ito ng dahilan na kausapin siya. Kahit awayin lang siya ay ayos na, pero nagpigil siya. Kapag nahahawakan niya si Brenda, nawawala ang kontrol niya at never pa siyang nawala ng kontrol sa tanang buhay niya. Kay Brenda lang. Ginawa ni Brenda ang lahat para iwasan ang binata. Hanggat maaari ay pinipigilan niyang isipin man lang ito, but it was a useless effort. Sinakop na ni Carlo, pati ang panaginip niya. Nalilito na siya sa sariling damdamin at sa mga kilos nito. Carlo tried to seduce her, yes, but he never promised anything. Ni wala itong binanggit kung may damdamin ba ito sa kanya at natatakot siyang sumugal dahil baka masaktan lang siya at umasa sa wala. Baka mamaya, iwan lang siya nito ulit. At si Lawrence, mahal niya ito, pero alam niyang hindi sapat ang nararamdaman niya para sa binata. She was being unfair to him. Ayaw niya itong lokohin, kaya kailangan na niya makipagkalas dito. Hindi siya nababagay sa katulad nito. Lawrence deserves someone who would love him completely. Kasalanan itong lahat ng Carlo na yon. Ginulo nito ang tahimik niyang buhay. Mabuti sana kung mahal din siya nito. But despite his claim that there was something more between them, Brenda believed desire was all he felt for her. Di mo ako pwede iwasan na lang lagi, Brenda. Napapitlag siya. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ang binata sa kanya. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso siya sa kanyang kwarto at lumabas sa teres. At doon niya ito naabutan. Please, Carlo. I can't do this right now. Hayaan mo muna ako mag-isa. Gusto ko makapag-isip. She said wearily. Pagod ang katawan niya dahil sa trabaho at ang utak niya sa kaiisip dito, pati puso niya, pagod na. Ano pa bang kailangan mo isipin? Frustrated na tanong nito. Hinagip nito ang pupulsuhan niya nang akmang babalik na siya sa kanyang kwarto. 2 araw mo na akong iniiwasan. Dinuro niya ito. I am not a two-timing who can just brush off what happened between us like it was nothing. Hinawakan ni Carlo pati ang kamay niyang malapit sa dibdib nito. Hindi ko iniisip yun sa'yo. May mga bagay lang na hindi maiiwasan. Naiwasan sana kung hindi ako pumayag na sumama sa'yo. Now my guilt is killing me. And why are you suddenly acting like you want me? You never had feelings for me. Kaya ka nga naglayas, di ba? Binawi niya ang mga kamay dito at humarap sa kawalan. Kumapit siya sa railing para suportahan ng sarili. Alam mong hindi yun ang dahilan kung bakit ako umalis. I always cared for you, Brenda. Stop! Ayaw niyang umiyak sa harap nito. You're hurting me again, Carlo. And this time, you're doing it deliberately. I never meant to hurt you, Brenda. Noon o ngayon. Bumantong hininga ito. Hindi si Lawrence ang lalaking para sa'yo. At aagawin kita sa kanya sa kahit na anong paraang alam ko. You are mine, Brenda. Alam mo yan. Just like I am yours. Mag-usap tayo pag naamin mo na yun sa sarili mo. Iyon lang at iniwan na siya ng binata. Did she just dream all of that? O sinabi pa talaga ni Carlo na akin siya? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode.